Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Ang Balita Ngayon 31 minutes ago. Title: Sinusuntok na siguro ni Tambi yung pader. Matapos ang unanimous decision ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, agad na naglabas ng reaksyon si dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon at hindi niya pinalambas si Tambi. Sa isang maanghang na pahayag, sinabi ni Guanzon, sinusuntok na siguro ni Tambi yung pader. Yung may pader dito. Ayan. Untog ang pader. Sinusuntok na siguro ni Tambi yung pader. Humihit-hit yung isa, tapos naglalasing yung isa. Sino ba itong isa na humihit-hit? Sino yung naglalasing? Bahala na kayo. Hindi binanggit ni Attorney Guanzon, hindi ko rin babanggitin. Basta, kayo nang bahala. Sino yung humihitin at sino yung naglalasing. Okay. Tila tinutukoy niya ang emosyonal na reaksyon ng umanong mga personalidad sa likod ng impeachment complaint. Hindi rin nagpigil si Guanzon na magpahiwatig na posibleng pagtakbo kontra kay Romualdez Salete sa 2028. Laban. Sabi niya, masayang labanan si Tambi sa distrito niya. Kahit ako siguro lumaban na di taga doon, matatalo siya. Magkita-kita tayo sa 2028. Wow. Wag na. Attorney Rowena, kailangan ka namin sa Senado. Sure win ka sa 2028 pag sumama ka sa lineup ni VP Sara. Ikaw po ang susunod na Miriam Defensor Santiago sa Senado. Attorney Rowena Guanzon, mahal na mahal ka namin. Mga DDS, we need you. Huwag mo pabayaan mo na lang si Tambi sa Leyte. Bigay mo na lang sa kanya. Kawawa naman sila. Huwag mo nang labanan. Oh. Ito, eksakto. Padero, suntok sa pader. So far, wala pang nagpapahayag, wala pang nagre-react ng mga kongresista. Ay, ang una pala, si Shell Jokno. Sabi niya, talo ang taong bayan sa desisyon ito. Sinong taong bayan? Yung sinasabi niya, mga dilawan siguro. Pwede. Dilawan, talon-talo sa desisyon ito. Senator Rizal Tiveros, kapartido ni Shell Jokno sa Akbayan, sabi niya, naguguluhan ako. I have so many questions. Paano na-violate yung 1-year bar rule? Sabi ba? Kine-question niya. Madam Senator, unanimous po ang desisyon. Tanggapin nyo na lang para makatulog kayo ng mahimbing. Okay, so sino pa ba ang we need reaction from the House of Representatives, lalo na sa leadership, yung mga maingay. Ayan, sina Ortega, Ponghon, nga pa, si Asedre, Chua, Apante, Luistro, nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Ay, nako. Sige, sigurado, baka mamayang gabi maglalabas sila at bibigyan natin ng komento. Pwede pa ba silang mag-file ng motion for reconsideration? I don't know. Final na ba itong desisyon? Kailan? Wala na eh. Unanimous decision eh.
Kahit mag-file pa sila ng motion for reconsideration na wala naman silang bagong ebidensyang ipapakita, hindi na mababago ang desisyon ng korte. Anyway, ang consolation nyo na lang, mga kagalang-galang na mga kongresista, pwede nyo namang i-refile after 1 year. So I don't know when will it start. After February, kasi nag-file sila February 5 eh. So February 6 next year, pwede na ulit. Ganon ba yun ang interpretation? Yeah. So next year, abangan natin. Tingin ko magpapay lang mayan. Hindi sila titigil hanggat hindi sila hanggat hindi sila magtagumpay na matanggal si VP Sara through impeachment. Try and do it better next time, kasi nga habang nandyan yung Duterte Black, nandyan aside sa Duterte Black, yung magkapatid na Estrada ayaw ng impeachment, Subiri, ang dami. Kaya wala na ito, unstoppable na si VP Sara. Kung impeachment lang ang pamamaraan nila para matanggal, never again. Ano na lang ang ipagdasal natin kay VP Sara, yung kanyang kaligtasan, yung physical harm. Sana naman hindi aabot sa kailang yung taong determinado, yung masyadong ambisyoso, gagawin lahat para linisan ang kanyang landas, para matupad ang kanyang ambisyon. So we need prayers para sa kay VP Sara, para ito malampasan niya ng kanyang pagsubok sa impeachment. To me, physical security na lang kailangan niya para makapag-file siya ng Certificate of Candidacy sa 2028, and hopefully by that time nakabalik na si Tatay Digong na buhay. Hindi pwedeng babalik na hindi ko tatanggapin yung babalik na nakakremate na buhay. Let's pray. Walang imposible sa Diyos. Malalampasan ni Tatay Digong, VP Sara ang mga trial sa kanilang political career, personal, family life, at in the end, you cannot put a good man and woman down. Mabuhay si VP Inday Sara, mabuhay si Tatay Digong natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Kaya ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni si Kuya, tagaan og send aron makabalay siya. Salamat sa gihatag nga sin. Hindi kami kumaulanan. So abot na gyud siya sa iyang balay. So karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya, nga gatuluan na gyud siya, nanay mga uslot sa iyang balay. So mag-atop na gyud si Kuya karon. Kayo sa video og sa mga viewers, nautuntang muragan pa ilang matabangan. Pasok ka. O karon human na gyud ang atop ni Kuya. Nag-atop na gyud siya. O karon Kuya, unsa imong masulti nga natagaan na mo yero nga nakaatop na gyud mo? Ay, salamat kayo sa Ginoo ug sa video ug sa mga supporters sa kaniyang vloga. Ug sa mga vlogs. Salamat lang kung dako nga natupad gyud akong abuhan.
Sige at ate og kuya, salamat kaayo.